Glory to God, wonderful God. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name today, O Lord God. Thank you, God, for gathering us together in this place, O Lord God, where we can have your word for today, O God. Lord, we're expecting something, Lord God. Hallelujah. Lord, this is our prayer, O God, that you will use Pastor Ronnie, O Lord God, as he will speak your message, O Lord, as he will deliver your message for today, O God. Open our hearts, O God. Give us more understanding from your words, O Lord God. This is the food of our souls, O Lord God. Thank you, God. Hallelujah. Pasidunggan ka namon sining hapon naman. Ikaw, Lord, ang Diyos, gagamhanan sa tanan, nga makatungkad sa among tagigusuon, ang kadalman sa among mga handom, O Diyos. Ikaw lamang nakatungkad, O Diyos. Kaya ginulod ang among pagpangabay, sugat tayo niya mais mga pulo, O Diyos, nga magkikaramay ang among panginangan pang spiritual, para maka-establish kami sa among spiritual life. Thank you, Lord, for this church, O God, that you have used this church, O God, hallelujah, to propagate your gospel, O Lord God. Thank you so much again. We entrust everything in your powerful name, Jesus Christ. We pray. Amen. Salamat gid kaga magabungko ang tanan. Akong ginapasalamatan galiki, no? Di ko dapat kalimtan ang akong partner sa ministry ni Lord, Sir Joe Angelino. Akong nasawa. Kaya sa pintos ko kapanimalay, kagang upod ko man ang tatlo sa Mr. Juan, si Brother Kindro, anak man isa sa Pastor Arlo Maylao. Salamat sa Ginoo. Kaga sa tanan nga pamilya ni Pastor James Torres, at sa mga kauturan dali, salamat sa inyong pag-welcome sa amon sa gihapon. Mabatsagan ang mainit nga welcome sa amon mga kauturan. Mabatsagan na mo na kung na mo kuninit. So mainit nga pag-welcome. Praise God. So wala nagaliwat-liwat mga kauturan. Praise God. So aton nga scripture. Amo na ning akon nga inang style sang wali gud lang. Ang ginapangimo sang Dios sa akon sa una, may nagbuhin kag may nagtugang man. Ang mga gestures ko tubla sa una, daw hindi na usually makita. Nagbuhin. Pero ang Word of God nagdalong. Maya iya sa Diyos. Daw may natagalumpat-lumpat, galagan-lagan. No, mo na nga kung nga style mo saka sa subago ng pulpito. Amen, kuyugo ng pulpito. Lumpat sa stage mga kauturan. Mo na nga kung mga style sa nga kunwali sa una. Pero subong do pang line kung sa kuwan pa do pang 40 years old nga wali ka. So, sige ya. So, Numbers chapter 12 verse 1. Hindi kita. Ulan na And Miriam and Aaron speak against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. So may butas si Miriam kag si Aaron sa ila nga manghod. Si Moses ginhatag sa Dios sa iya ang leadership. Okay? So ini sila nga tatlo magulutod. Pero ang leadership ara kay Moses. Kag ilagi na kung sa mga kuwan pabala, hindi na sila konforme. May mga oposisyon na nga nagalutaw sila una-una, sila kasing-kasing. Sa madaling salita, hindi na sila gilid. Nadula ang ila kumpiyansa, sila kugalingon sa ilang leader. Tungod kay may butas sila nga nakita, kay para sa ila, ang asawa ni Aaron, Hudeo, ang bana ni Miriam, Hudeo, kasihon.
He came from the tribe of Judah. Si Moses yati, hindi Judio eh. Ang ipangasawa niya, medyo may butas. Yan daw, may diferensya. So kung ang congregation maglantaw nga ang leader may diferensya, sigurado malisa ka eh. Matula ang imo kumpiyansa sa imo leader. Tungod kay nakitaan mo butas. Kay sa unang panahon, ang deklarasyon sa Diyos, ang laygay sa Ginoo, hindi ka mo magpangasawa o kung magpamana sa mga Canaanites, mga Jebusites, Perizzites. Kay may tendency na muna ambal sa Diyos. Nga ang imo kasing-kasing hayluhon sa pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Pero si Moses, nangasawa siya sa Ethiopian woman, pero nadala niya sa Diyos eh. Pati yung ugangan niya nadalagan eh. Si Jethro. So wala question na. Katudlo kami nga, di ka mo mga sawa, mamana, unbeliever. Una ka mo pagtudlo kay base, may tendency, possibility, nga kamo ang madala. Instead nga, sila nag-unyo sa church. Pero kung very strong ang imo panindugan sa Diyos, why not? Pero siguraduhan lang, nga mga sawa ka o kung mamana ka unbelievers o kung mga tao na outsider o outreach people nga madala mo sa pag-alagad pagsimba sa Diyos. Kay may mga tumulong nga pertika tutong almost 10 years na back up sa ministry. Pagpangasawa, dulat. Kay nakapamana, nakapangasawa sa wala nakalagad sa Diyos. Amo nang gusto sa Diyos ka, likayin nyo na. Pero kung madala mo, it's okay. Madala mo eh. So si Moses, wala siya nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nainit ka din si Moses magsimba sa mga Diyos-Diyos eh. So kung siya nun, wala question na. Pero di, amo nang ilagin lantaw eh. Blueprint para sa ila eh. Nga ining si Miriam kag si Aaron, mga supporters din ni Moses. Sang gamay pa si Miriam, siya to ang ga-oversee. Gipaano to si Moses eh, sa suba. Ang nag-oversee, kag nagbantay ka naglantaw, si Miriam. Ginapakapan niya si Moses. Si Aaron naman, kung eloquensya, namin sa maghambal, plastado, siya ang gingamit sa Diyos nga mag-back up kay Moses pag-atupang kay Pharaoh. Amen? So, ining duha ka utod ni Moses, mga back-uppers ni, mga supporters ni. Ginaalalayan nila ang ila manghod. Pero, sa nakita nila butas. Verse 2. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses? Had he not spoken also by us? And the Lord heard it. Siling niya, sa duha ka mabutod. Si Moses siya lang ang ina-istorya sa Diyos. How? Buti nga noon, hindi na sila believe kay Moses. Siya lang ang ina-istorya sa Diyos. How? Kita ina-istorya man. Buti nga noon, ila ginbutang ang ila kaugalingon sa level ni Moses. Hindi pwede nga ang congregation ibutang ninyo ang inyong level sa leadership. Kung magsiling, ka-English ba si Pastor Magwali? Ako ka-English man.
Namin pa ko gamit siya eh. Kung boldness sa magwali, ako ay galumpat pati ko yan. Gakumplit kasi mo, leader. Ang nakita mo nga ginahimo sa imo leader, makaya mo. But sige nun, bantay ka, gatubo ang imo pride. Hindi gusto ang Diyos nga magtubo ang atong pride, kundi magtubo ang atong righteousness. Magtubo ang atong relasyon sa Diyos. Magtubo ang atong faithfulness sa Ginoo. Hindi ang atong pride. Siling ni John the Baptist, ang nagasunod sa aton, labaw pa sa aton. He cometh after me is greater than I. Bisan niya sandalyas, hindi ko takos ka magdala. Kaya hindi pwede mga kautulan nga i-reveal sa tao ang iyang galingon sa Diyos. Hindi pwede nga i-reveal sa congregation ang iyong galingon sa leadership. Disciple, the students is not above his pastor. Amen. Hindi pwede mga kautulan nga iyong kompetensyahan ang iyong leader. That's wrong. Okay. Nabatian sa Diyos. Bantay ka mo. Kung man ginaabusar ka mo, kaginahutik nyo nga duha, kapamati ang Diyos. Grabe. Pastor Rob? This. Amen? Ginabantayan gali sa Diyos kung sino ang against sa leadership. Kaya mo na ang nag-divide, nagawasak sa relasyon, sa membro, kag sa pastor, pagkautulan ang oposisyon. Hindi gusto ang Diyos na magpapili na ng Espiritu. Kaya mo na ginabantayan sa Diyos sa mga tumulo, kag kung magkuha na sa baba mo, delikado ka. Instead ka suportahan mo ang imo leader, ang imo pastor, nung ka mag-aging sa iya programa sa church. Verse 4. Verse 3. Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Ining meekness kag humbleness na ini siya. Ang tao nga meek, kalikaw sa kagamo. Hindi niya plaway. Amo nang tao nga meek, amo na sang meekness. Di sa bala. Warin-warin, bilang away-away, listades. Di na saya, nian. Ang tao nga meek, hindi plaway. Peacemaker. So siling sa Diyos, nakita na sa Diyos ha, nga si Moses, meek. Kung ang Diyos mag-evaluate, hindi na ma-question. Amuning nakita nga karakter kay Moses nga nakita sa Diyos. Kagamuni, hallelujah, ang rason nga bisag kapanginti si Moses, ginatinguan sa Diyos kagamiton siya. Kaya ang gusto sa Diyos ng mga leaders, hallelujah, hindi palaway, hindi war pride, kundi peacemaker. Amen. Bisan manginti ka, tinuan ka sa Diyos, gagamiton ka, kaya ikaw ang tipo nga tao para sa buluhaton sa Diyos. Kung ang leader pala away, nung matabo, kung ang wali mo, kiray, pag-akro kang tawgama ang wali mo. Amen? So ang gipangita sa Diyos, magkauturan, inang tao na meek. Sige. Verse 4. And the Lord speak suddenly unto Moses and unto Aaron,
him out. Muning namin sa Ginoo. Tini makulutod, gabinuligay sa buluaton sa Dios. May nabatian man ng Dios. Si tulon dayon sa Ginoo. Ngunang na kung yung batian ta, hindi na natin magpatugayan. Kinaiyan sa Diyos, ipatawag. Dali ka mo sa opisina. May opisina ka na sa James. Wait pa. Ipatawag ka sa opisina, delikado ka na. Okay, guwa ka mo, sinyo tulda. Guwa. Moses guwa. Miriam guwa. Aaron guwa. Grabe. Okay, verse 5. And the Lord came down in the pillar of the cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam, and they both came forth. Verse 6. And he said, hear now my words, pamatii karon ang akon mga pulong. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. Siling sa Diyos, ang introduction sa Diyos, siling niya, kung may propita sa tunga nyo, sa mga propita, kahambal ko sa ilaya by dream and vision. But siya noon, kinanglan ka pa sa interpretation. Interpret mo ka na, anong interpretation sa dream? Kasi kay Joseph, sa Old Testament, may dream siya, gininterpret, na mga kuntod niya, kaya ginikanan, mabaw down sa iya. Amen? Siling niya, kahambal ko sa propita, sa vision, sa palanaon. Interpretasyon, yan po na. Verse 7. My servant Moses is not so, who is faithful in all my house. Proceed na sa verse 8. With him will I speak mouth to mouth. Siling niya si Moses, hindi ako ni ang pag-treat ko sa iya, ang pag-deal ko sa iya. Nagtawa ko to, anay ang sinungkuha ng faithful servant. Di ba na? Siling niya, kapag ighambal ko kay Moses, sa baba, but si ganon, ginavocalize sa Diyos ang mensahe, klaro. Hindi pinagi sa dream ka vision. Ginaverbalize sa Diyos, aktual na kauturan, face to face. Grabe. But si ganon, ang leadership, elevated. Ang pag-deal sa Diyos sa congregation, hindi pareho sa pag-deal sa Diyos sa leader o sa pastor. Iba. Kaya kung magpalarihas, hindi ka makaguyod sa congregation naman, patas ka mo eh. Dapat ang leadership, ang pastor, elevated. May mga pastor na hindi professional, wala degree, wala mastery, hindi doctorate, o kung nakakuha sa mga credential kung ano pa na mga achievements sa kalibutan. Pero when it comes sa Word of God, hindi yun imalabuan. Pero hindi conforme. Hallelujah! Amen? Why kami diploma ay pakita sa inyo, pero sa paghambal kag sa pagkilala sa pulong sa Diyos, kag sa pagbulig sa Diyos sa amon, hindi nyo kami malabuan sa pag-intindi sa pulong sa Diyos. Sa madaling salita, sa Word of God niya, hindi pwede mag-alam ka pa sa pastor mo when it comes sa Word of God. Sa Word of God lang. Kaya kung mag-alam ka pa sa pastor mo, dahil
delikado. Siling sa Diyos sa Jeremiah 3:15, I will give you pastor according to my own heart to feed you with knowledge, understanding. Anong punto? Kung may knowledge ka, kung may understanding ka, dapat tagalina sa pastor mo. Kaya kung magdain ang knowledge mo, magdain ang understanding mo, conflict na. Hindi ka mamati mga kautulan sa panahon may understanding ka, may knowledge ka. Hallelujah! Ikumpara sa pastor mo. Kung si ganon, ang knowledge ka ama sa imo, ang understanding ama sa imo, nagaling sa pastor, sumatotal ang source ang Diyos. Kaya kung pag-explicar sa pastor, lain ang imo, pag-intindi, patay. Amo na nga may trouble sa tunga sa church. Proverbs 3:5, do not lean on your own understanding. Hindi ka mag-lean sa imo understanding, but trust in the Lord with all your heart. Kaya Diyos kabalo, makautunan sa mga characteristics ng tao. Kagira ka ibutang sa Diyos bilang pastor. There are differences of administrations, but the same goal and the same, hallelujah, the same God. May the same spirit. Kay may mga membro nga klase-klase ang inaiyay. Hindi pala rihas. May mga membro nga may mga traktura sa utok. May helicopter sa utok. May bulldozer sa utok. Butangan ka na karoon siyang pastor nga uyon-uyon lang. Dapat butangan ka sa pastor nga nagapangihan. Kaya ang Diyos kabalo, hallelujah, sa mga kinaiya sang tao. Muna kung mabalhin ka hindi ka nasaho, ngaman, taga dito ka balik ka to sa pastor mo, kaya mo itong nasahuan mo. Masilikan yung kasaho ng pasurunin, kaya hindi ako pastor, naging sa anak mo. Rapak para sa Diyos. Okay. Verse 8 na. Ano pa gate? And the similitude of the Lord shall ye behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? Ay nagatumod na ang Diyos sa ginapanghimo ni Moses. Kag na-experience ni Moses. Ako klarohon, siling sa Diyos kay Miriam di Aaron, siya lang din ang nakakita sa akong likod. Wala na sa propeta magluwas kay Moses na nakakita sa likod sa Diyos. Okay, Matya, din question nila si Moses. Mate, sino, may ari din maestra? Teacher. Para makarelate. Says, kaya, masilig siya, hindi mo sala si mama. O may definition sa lao. Correctionan mo si mama. Dapat himuon mo, hindi ka magdalay kay ma'am. Dito ka sa principal. Explain mo to. Kag ang principal, magpatawag kay ma'am mo. Kung siya ng advisor mo. Kag-explain na siya. Sakto. Pero may mga estudyante, salas ko ma'am. Salas sa pareho, gina-evaluate sa Diyos si Moses, oh. Si Miriam kag si Aaron, oh. Ano ang i-drive ko? Ano niya? Kung estudyante ka, doon nakakita mo. Salas. Correction na. Gakalayo ka man mag-correct siya. Wrong speaking. Wrong pronunciation. Mate, estudyante. Di pala, ma'am.
siguraduhin mo lang bilang estudyante nga pag-quiz ni ma'am, maghatag examination si ma'am, kinanglan perfect mo. Pero kung maghatag quiz si ma'am, out of 10, 2 ka lang. Ang ayan ka mag-correct? Tama, hindi. Balikod na to. Ano to nga verse? Gaini si Moises. My servant Moses is not so, who is faithful in all my house. Tampak ni Miriam na kaya ron. Naman, mga Hudiyo ang ila partner. Pero, gin-approve ni Aaron ang katawhan nga maghimo sila sa mga Diyos-Diyos. Ling sa Diyos si Moses matutong sa bugos kong panimalay. Ikaw! Ako na misay sa Diyos. Ikaw! Tutong ka hindi. Compromiser ka eh. Tama hindi. Tampak kay Miriam ka kay Aaron. Si Moses matutong sa bugos kong panimalay. Pusi ka nun, kung tutong ka nga pastor, tutong ka nga membro, alalayan ka sa Diyos, apinan ka sa Diyos, tipisahan ka sa Diyos, isang hindi ka na mag-ispital sa imo side, may Diyos na magparapit sa imo, pakitaan ang siya sa imo katulog. Hindi na kumporme dinikanan mo, hallelujah, magpakatutong ka lang sa Diyos, ang Diyos ang imo dipinsa. Diyos, nakakita gali sa tao na tutong maninig, tutong magpasimpla sa kalantaon, sa music, tutong magwari, tutong magpustadi, puro tutong sa bukos, magpalay sa Diyos, dipinsahan ka sa Diyos. Siling po ko ng Diyos apin sa atin, sino nga tao makasalaan sa atin? Hallelujah, wala! So ang aton kapital ni katutong. Ang aton puhunan katutong. Hallelujah! Dipinsahan ka lang sa Diyos sa panahon makita sa Diyos. Katutong ka. Hindi, hallelujah, makabatas ang Diyos kababayan ng tao nga tutong. Hallelujah, wala na mahimo. Praise God. Sino nga king nagani mga kauturan sa time ni Daniel? Lipat ko, puligin niyo ko. Hallelujah. Si Darius, King Darius, makauturan. Okay, mga presidents, mga councilors, tanan, makauturan nga nagatrabaho sa Babylon against kay Daniel. Wala kabalo si King Darius. Hallelujah. Ang pagpirmaya gali, mga kauturan. Hallelujah, sang sulat. Hallelujah. Praise God, parang nga si Daniel mabutang sa lion's den. Pagkaibalo ni King Darius nga ginigo galing sa mga nagakusar sa iya para nga siya makauturan makakas kaya ginisahan sa makauturan. Wala na mahimo si King Darius, nagilibiyo na lang siya. Pero ang ginhambal kay Daniel kay nakita hallelujah ni King Darius na si Daniel tutong siya buluaton. Hallelujah, responsible siya buluaton. Hindi na dapat suguon si Daniel. Kaya ang tao na responsible siya buluaton, hindi ka na dapat suguon. Wala sa ilo ng phone na nakita kay Daniel nagpalangga sa kaayo sa hari nga si King Darius amo man na kung tutong ka sa Diyos inapalangga kita bayo sa Diyos palanggaon ka din sa Diyos wala na mahimo si King Darius siling niya Daniel, the Lord your God whom that you serve, He will save you. Continually,
At si ganun mga kauturan, ang Diyos yung inaalagan mo, ginasimba mo, san sige-sige continually, siya ang magaluwasay mo. At si ganun, pag prayer meeting atin ka, pag adlaw Domingo sa aga atin ka, pag adlaw Domingo hapon atin ka, pagkakap ni Pastor Home Bible Study atin ka, tutong ka sa bulwato sa Diyos sa panahon nga may mga tao nga mag-agusal sa imo, nga mag-persecute sa imo, paglupa sa kabuhi mo tungod sa imo katutong, amo ng puonan ng Diyos magagiyo sa pagbuling sa imo. The Lord your God whom you serve continually, He will save you. Woo! Ang kapitan. Okay, Maluita. Hiling sa Diyos. Si Moses, tutong sa bugos ko ng panimalay. Are, naka-fasting si Moses 40 days, 40 nights. Dry fast. Twice! Si Miriam, si Aaron, no record. Ang ministry ni Moses. Ha? Anong ministry ni Moses? Anong ministriya? Grabe nga mga milagro na din-perform sa Diyos sa kabuhi niya. Naka-experience si Moses ngay butang niyang iya kamot sa iya kadughan pagwa aroon na. Ibalik makauturan, balik sa normal. Isa ang sungkod makauturan, gihimuman ko. Uyat ang sa ikob, mabalik sa normal, sungkod naman. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Iya makauturan, lampusan, ang yapo ko kung nagduta makauturan, gahimukuto. May bulok hampak makauturan sa lugar sa ito. Grabing ministry. Halang milagro nga nagaupod kay Moses. Halang sa pagkuha nila from Egypt, may pillar of fire by night, may pillar of fire by day. Yung tayang sungkot makauturan, split ang Red Sea, din kata. Ano ang inyong performance? Kung kurikon mo ang leadership, sigurado ha, hallelujah, nga grabe ka, katutong sa Diyos. May rason si Paul nga mag-rebuke ang Apostol Pedro. Sino si Paul? Siya ang pinakadamo nga nadala ng mga tao sa tiilan sa Diyos ikumpara sa mga apostoles. Sa ito nga time, mag-auturan nag-ipokrito si Apostol Pedro, ginrebuke sa ni Paul. Hindi mo lang ginuwali mo na sa chapter 10 sa Bobo Box. Hindi mo lang ginuwali mo na sa chapter 11. Pati sa imo kaisog mag-defend. Yang Hudiyo kag hindi ginisa sa Diyos. Nga after 10 years, may fellowship sa Antioch, naabdan ni Apostol Pablo. Hallelujah! Nag-ipokrito si Apostol Pedro. Kaya nakita niya si Pablo, Hudiyo, nagpalit sa Diyos sa lamisa sa mga Hudiyo. Ginribiyok sa ni Paul. Bunsing ganun, mga autoran na, nakasarang ka lang mag-correct sa imo leader. Ipakita imo katutong! Pero kung bigaw ang katutong mo, nungka ka mag-correct. Hindi mo na trabaho! Daw nag-ibos. Sa Diyos. Hallelujah! Praise God! So, anong tabo? Madayong ta. Verse 9. And the anger of the Lord 9 was kindled against them. Sa Bisaya, nagadilaab. Sa Ilonggo, nagakalayo. Gadabdab. Grabe, gadabdab. Hindi na ng Diyos akig.
Grabe ang yakakit. And he departed. Balik sa babaw. And the cloud departed from off the tabernacle. And behold, Miriam became leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. Nga si Miriam maginaro. Si Aaron wala. Kaya siya ang mastermind. Siya ang ginhalinan sa accusation. Kung ikaw ang ginhalinan ka, naglaptay na, unahon ka din sa Diyos. Hindi ka kapalagyo sa Diyos. Kag ang nagka-against sa leadership, nga araw ang giputang nilang hinanat ng ubo. Tumpahon siya sa Diyos. Kaya hindi gusto ang Diyos sa mga tao na nagareklamo sa leadership. Tumpahon siya sa Diyos. Ang mga fathers, mga kautunan ni Pedro, ni Apostol Pablo, ang magdinikanan nila halin sa ito, wala nakalabot sa kanaan. Kimpamatay sila sa wilderness palang. Yaman, tanan sila palakubot. Hindi gusto ang Diyos ang takbong palakumod sa leadership. Si Aaron kag si Miriam, supporter sa ila nga mangon, pero the process of time, naliwat sila. Dapat hindi ka mong magliwat. Ginalalayan niyo si Pastor James, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Dapat hindi ka mong magliwat. Tup siya kamatayon. Suportarin ninyo. Masulod na sa salungon. Pasana ang luhon. Hallelujah. Amo ng tao. Mag-support. Sila ni Ruth. Kung di ka magkanto at dito man ako, Noemi. Kung diin ka mapatay. Kang ilubong dito man akong bangkay. Ilubong tupad sa imo. Ang imo katawhan, akong katawhan. Ang imo Diyos, akong Diyos. Kung si Ruth nakahimo sina sa iyang kaugangan, hindi man ito ganit, pastor. How much more? Pastor si Pastor James. Pastor si Pastor Rob. Pastor si Pastor Ronnie. Back upin ninyo. Tup-tup sa kamatayan. Sino ba na mag-dive? Ha? Amen? Ka-back up, kasubong, pasiliksyon, hindi na. Accuser ka na. Instead ka supporter ka, time will come, you are accuser. Subong, supporter ka. Dapat hindi mo na, mga kauturan, back upan ta si Pastor James. Hasta sa katapusan siya ministry. Okay nga ang arot. Why sa living patay sa Ginoo? Nami ang Diyos na. Kay sa panahon may arot si Miriam, amat-amaton siya patay sa Ginoo. O siya nun, may mga chance siya pa may mga oras pa sa panahon na makalapot sa relationship. Salamat sa Diyos na wala na dayon gitigok sa Ginoo. Ay hulaton sa Diyos ang decision! Hallelujah! Praise God! Nagkamali lang si Miriam. Nagkamali lang si Aaron. Sa panahon na si Aaron, nakita niyang utol niya. Utol niya. Moses, utol na niya. Hindi ka direct si Aaron sa Diyos. Kaya nga atin may mga shortcomings sa Hallelujah! Praise God! Hindi sa tutol totally sa Diyos Nakautulan si Moses na may access sa Diyos Ang una kung tutong ka, ikaw lang ang pamatihan sa Diyos.
Ikaw lang ang mamatihan sa Diyos. Ikaw lang ang mamatihan sa Diyos. Kaya kung hindi ang atulutod, makiluoy sa Diyos. Kasi Miriam ginaro, kabalo si Aaron, nga mapatay ang ilautod si Miriam. Utod nila na ang balatyagon sa leadership, ang balatyagon sa leader. Hallelujah, praise God. Hindi magsugot mga kauturan. Hallelujah, nga matulak ka, mabackslide ka tungkol sa mga failures. Hallelujah. Failures is not final. Riyos maling nga mabatyagon sa mga preacher. Hallelujah, praise God. Hulakon sa Diyos nga ma-restore ka, ma-revive ka, ma-renew ka. Salamat nga may utod sila ang perti ka toto. Nga hindi ang Diyos makapangindi. Muyo si Moses sa Diyos, Lord, ayuha ako. Una akong balatyagon, inaakusahan niyo kami, pero padayon kami na nag-pray sa inyo. Ginapasakitan niyo kami, pero ka-back up kami gapon sa inyo kayuhan. Kaya wala sang leadership, wala sang pastor na gitutang sa Diyos para gupon ka, para siraon ka, para wasakon ka, kundi ginatagaan ka sa mayo bostan lang sa imo kabuhi someday. Ako na nga mga preaching, hindi sa pagbubak sa inyo, relasyon sa Diyos. Mga kauturan. Okay, siling sa Diyos, sige, Moses, pero putsan niyo siya. Under discipline. Habulan niyo siya, habulan, putson. Kadito ibutang sa kuwasang kampo within 7 days. Okay? Ito kaadlaw. I-survive lang kung under discipline ka. I-survive lang. Kasi King Ezekiel, nagsalamat siya, nagpabugal sa siya kaugalingon, tungod sa iya, makauturan, nga kaugalingon, nga mga na-achieve, makauturan, sa iya katutong sa Diyos. Instead niya surihan kung paano siya naayo, ang mga pabilyon niya, hanon nga mga tao, nagbisita sa iya mga kauturan, kag instead niya istoryahan kung paano ginayo sa Diyos, pataason ang ngalan sa Diyos mga kauturan, iya ginpabugalang iya, nagingarian ang iya kaugalingon, ginpakita iya ang iya kingdom. Kasi sa Bible, wala sa isa nga wala niya ginpakita. Halasamtang nagapakita si King Ezekiel, ginapabugan niya kaugalingon na muna nga halong kita sa mga na-achieves naton, mga butang na na-possess naton. Hallelujah, kung gwapo ang keyboard mo, gwapo ang drum set mo, hallelujah, gwapong simbahan tama kauturan. Hallelujah, hindi naton ipabugal kung ano nga nalabutan naton sa ministry. Isa lang ang aton ipabugal, ang Diyos. Talagaan na kaya! Talagaan na kaya! Hindi ho, ang Diyos naghatag, ang Diyos lang nagabawi, tanan na nakasabatan ginhatag sa Diyos. Asawa, mga anak, friends, inatatan ginhatag sa Diyos saya. Kung siguro kung hindi ka pagtagaan sa Diyos, wala kaya. Hallelujah! 1 Timothy chapter 6, 7 to 8, sila ni Apostle Paul, nagsulunta sa kalibutan nga wala sing dala. Magwa ka sa kalibutan nga wala sing dala. Pagkatao tanin takabulubang kampal. Wala ka balay, wala ka tuta, wala tayong appliances. Hindi takabalo mag-explicar, mga autoran na. Inintanan na galing sa Diyos. Kung siya kung wala kang itagaan sa Diyos, wala kaya. Kaya isang bata na talagaan lang sa ginikanan. Kinahatag lang na sa lakyan sa iya. Ipabugay na kumalingon niya tungkol sa auto. Kinahatag mo lang na sa iya. Nalipabugay na kumalingon ta. Kaya inintanan, kinahatag mo lang sa Diyos. Talagaan lang ka. Period. Hallelujah. Sa ginako si Miriam.
kay tutong sila na leader. Kaya siling gani sa Diyos, no? Moses, patyon ko na ni. Oh, nagapit pa kay Moses. Kung pagsimba to galit sa bangka, dahil sa Diyos, patyon ko na ni. O, tani, girit tayo patay. Hindi nag-istorya pa si Moses. Ang Diyos nagambal ay na, no, grabe sala sa Sodom at Gomora, sunugon ko na ni. Kaya nagapit sa kay Abraham. Siling to dayon sang tagiyasang higera, ang dresser makauturan. Diya patyon ko na, doon ko na ni, siling sang dresser. Wait. Lagay ko isa katuig. Kaya siling sa diya, wait, hindi ka pun bunga, tatlo na katuig, wait, bunga bisa isa. Napasapad lang ni. Wapo dahon niya, pero wala bunga. Hindi niya pagpapagwapo, makauturan. Parelasyon niya sa Diyos. Yot doon, siya yung San Rizal. Wait. Gaya ko isa na to eh. Sila sa Diyos, patyon ko na ni. Pero kahapit kay Moses. Kaya hindi sa kadirect. Kay may tao natutong sa atubang. Kay kung wala sang tao natutong, leader natutong, tugay na ta na baho. Pero tungod na may mga pastor tutong sa Diyos, hina-extend pa sa Diyos ang judgment sa aton. Amen? May hangyuanay pa, Pastor James eh. Ha? May hangyuanay pa. Ginpledge makauturan niya ni Moses ni Lord, kung pamatyon mo na sila, ang akong ngalan panasa sa libro sa kinang. Itaya ni Moses. Amen. Siling dayon, makotoran ni Abraham. Ala, patay na ko rin ang Diyos ito. Niya Lord, kung may 50 ka mga tao na matarong nakita mo sa Sodom at Gomora, lagyan ko nung na yun. Kaya sa Diyos hindi. Grabe ang iwanay. Way kabihan si Abraham mo. Puntuhan ng Diyos. Gihangyo. Hasta naglabot sa pulmo. Ang Diyos sige lang, yes. Hindi ka maliban. Nga si Abraham, ano si Abraham? Bisan bata iyang hinigugpa, bugtong, kaya yapat yun, kagihalad sa kaman sa Diyos. Hindi ka nagrelasyon. Sikap, no? Oo. Kung magkadto ko to kay Kap, kilalahay kami, no? So, aral sa siya kusina. Ato ko tabi, Kap, good morning. Oy, Pastor Ronnie. Subukan na diyan ang iyang sekretarya. Mambala si Kaswa si Pastor Ronnie. Hindi ko direct kasulod sa iyang opisina. Nibla mo na eh. Usually. Pero kung bata yan, say, Ma! Ari ko di ma! Masilig sa dayon, dali di tayo sulod. Amo na ang kaibahan sa relasyon sa Diyos. May relasyon ka sa Diyos. Wala sang mabudlay nga butang nga imuhang yun sa Diyos nga magbalibad ang Ginoo. Nakadipindi sa ato na niya. Siling ni Jesus, if you abide in me, John 15 verse 7, if you abide in me and my word abide in you. Pag-abide sa pulong sa Diyos sa imo, buti nga nung tumanon mo, i-aplikar mo. Kaya kung mag-abide ka sa Diyos, kag ang pulong sa Diyos mag-abide sa imo, siling ni Jesus, you ask anything in my name. You ask anything in my name, I will do it. Nakadipindi sa iyong desisyon. Ang pag-bless sa imo, nakadipindi sa iyong desisyon. Kung mabiyak ka, walang blessing. Pero kung magpabig ka sa Diyos, may blessing. God's blessing which was conditional.
nakadepende sa desisyon mo. Gabisan wala ka na tilig-amon sa adlaw at Domingo, gaabay ka pong ka sa Dios kay adlaw at Domingo kinahanglan magsimba ka. Bisan wala ka pliti na kaakon 3 days ka na siya prahan kalakata, supra na 100 niya edad kalakat ka ni 3 days pa Halal kung wala ka pliti ka sa simbahan na ka. Hallelujah! Gaabay ka dyan po sa Diyos. Kaya kung nag-abay ka sa Diyos, pasaligod ka sa Ginoo. Pangayo, bisan ano? Bisan ano? Amen! Bisan ano? Brother Pedro, Miss Libor. Exodus chapter 17, verse 11. May realization na mga kauturan si Aaron. May realization siya. Sa isang Bible, when i-held up ni Moses ang iya kamot, that Israel. Kung iya i-lift down ang iya kamot, Amalek. Ining Amalek, descendant ni Esau. Sa side ni Moses, si Joshua, si Caleb, descendants makauturan ni Jacob. Si Esau kag si Jacob magutod kambal. Pero kahit ginpalabagan sa kaliwat ni Esau, ang kaliwat ni Jacob nga iyautod. Siling ni Moses, pili ka sa mga tao. Kag mag-away ka, batok sa kay Amalekite, so kung sa kay Amalek. Kag ako magsaka sa bukid, o kung na-elevate, hindi man da mountain, hill, na-elevate. Kag dito siya nagbayaw sa sungkod sa Diyos. Kag kung idaw niya kamot, gadaog ang kontra. Kung bayawon niya yakamot, permanente, gadaog sila. Ang pamangkot, ginopdan sa Diyos si Moses. Klarado na sa Biblia. Pero nga ang gadaog ang kontra. Ginopdan sa Diyos, gadaog ang kontra. Dapat hindi. Ang Diyos ng puro. Kaysa panahon nga si Moses nagluya. Kung magluya ang leader, magluya ang leadership, magluya ka na tatay, ikaw kadala sa pamilya mo, isang inugdan ka pa sa Diyos, madabog ang kontra. Once maguba kabuhin mo kaya nagpaluya-luya ka, maguba ministry mo kaya nagpaluya-luya ka, hindi na sala sa Diyos, sala mo na. Bawal sa aton ang magpaluya-luya. I-avoid ka na. Dapat hindi ka magluya sa pagtuon sa Biblia. Hindi ka magluya sa meditation mo sa pulong sa Diyos. Hindi ka magluya sa soul winning, sa evangelism. Hindi ka magluya sa iyong mga trabaho kung mag-uppers ka, senior ka. Hallelujah, janitor ka sa sulod sa church. Hallelujah. Hindi ka dapat magluya. Supporters ka, hindi ka dapat magluya. Hallelujah, bawal sa aton ang magpaluya-luya, makauturan, kay perdihon kita sa aton kontra. Dapat hindi ka magluya sa fasting. Galatians 6:9. Let us not be weary while doing good. In due season, we shall reap. If you
pagtugon sa iyong investment na hindi po maani, time will come. May due season. May panahon sa pag-ani. Sa pagkakaroon, wala pa ani. Ang hamba ni Pastor Rob, ang pinakabutlay na takasunod sa tao inang waiting season. Munang pinakabutlay kay si Abraham na biktima na tao si Ismael. Nagsimba sa baka ang katawhan sa Diyos kasi nila when the people saw that Moses believed. Natula ang pagtuo ni Martha at ni Maria kay si Jesus Christ nagpabiling 2 more days. Muna nga mag-decide na lang ka sa iyong personal will, sa iyong kagustuhan, makautulan. Hindi ka nakasalang sa paghulat sa panahon sa tig-alani. Hindi ka magabukal nga hindi mo maani ang imo mga pagsakripisyo. Hebrews chapter 6, verse 10, the Lord is not unjust to forget your work and your labor of love. 1 Corinthians 3:8, every man will receive from God reward according to his own labor. 15:58, si Apostle Paul, hallelujah, your labor, our labor is not in vain in the Lord. Maging tigana ang Diyos sa buntag. Lakasalan, i-endure lang. Kapoy maging magulat. Si Isaac, si Rebecca, Boaz. Nag-anak si Rebecca kay Iso, kay Chico. At the age of 40, si Isaac nangasawa kay Rebecca. Natao si Iso kag si Jacob makauturan sa kay Rebecca. 60 years old na si Isaac. Kung si ganun, 20 anyos na kailangan. Si Abraham, 25 years. Si Joseph na nahimo, siya nga ikaduha sa king na fulfill ang iya dream. Almost 13 years. Lakas na lang, mga kautulan. Kaya aton mga pag-antos. Ang sige na balik-balik sa adlaw na Domingo. Ang sige na balik-balik sa adlaw sa prayer meeting. Ang sige na upod-upod kay pastor, may bunga ni sa uli. Pasalikon ka sa Diyos, hindi mo masarangan. Kung ang Diyos magbugbog siya panala. Siling sa preacher na napatian ko, siling niya, sa panahon maisip mo pa na, hindi na totally nga blessing sa Diyos. Kaya blessing sa Diyos, hindi mo na maisip. Kalalawas ng panalangin sa Ginoo. Sa pagkakaroon mo magpakanta bayo, diritso na yun. Hallelujah, sa tantang pilani. Hallelujah, kung mamahaw ta, piliot lang para tuhon ng restaurant. Pero malabot ang panahon, hindi na kaya mapili restaurant. Hindi na tayo mag-direct sa aga. Grabe na pala. Grabe na panalangin sa Diyos. Si Ruth, pag-upod niya kay Noy, hindi ka pa nag-house siya. Namanigpot siya. Pero wala nagsala si Ruth sa iya desisyon nga ginupdan niya. Si Noemi, kasi Noemi nagbalik anak sa Diyos nga matuod. Kasi sa Bible, hallelujah, ang talangnan nga iya ginsagawahan ng iya. Dipindi sa tao nga hinutan. Siling sa Diyos, pinagi sa manulunda, hulatan niyo si Jesus sa Galilea. Kay dito sa mapakikita sa inyo, tag-an sila sa pagulat sa mga isda. Panghagat mo sinutulad nagadagat din si Petroy Bukanta. Tan, nagada, nagupod man sila. Ginupda nilang bayulito. Anong natabo? Bilugan ni wala sinakuha. Dipindi sa tao nga imuutan. Si Abinadab,
Tatlo ka binadab sa Bible. Ano? Si Abinadab, duwa. So ining isa ka Abinadab, high priest. Siya ang nag-cater sa covenant box. Halin sa Pilisteo, sa panahon mga kauturan na naagaw, kag nagbalik. Kag didto gimbutang niya sa elevated nga lugar. Kag si Elizar nga iyang anak. Amo ang gin-anoint nga caretaker. Pila ka tuig? Mati, 20 years. Pero wala na mention sa Bible na gin-bless siya sa Dios. Sa nga patay si Usa, wala sing tao nga magpasalig. Hindi ka na magpasalig ang hari, kulbaan sa tandugon kang tanaon, makapatay. Na hindi niya sa akon din. Si Obed-Edom ang nagrisgo. Riskuhan niya. Ikaw kung Obed, magpa-star ka na sa killer si Mubalay, lubangay, kriminal si Mubalay. Huwag mo na bla. Hindi ka katulog, pahayo na. Pero, dinirisguhan ni Obed-Edom. Dinirisguhan niya. Ginbutang niya sa iya nga balay mga kauturan kag siya ang caretaker kay si Obed-Edom kaliwat ni Moses. May knowledge siya. Kag in-apply kung paano atimanon ang covenant box. Kag silid sa Bible, almost 3 months. Gin-bless niya sa Diyos. Si Abinadab 20 years wala sa gin-bless. Si Obed-Edom 3 months gin-bless. Kung siya nun, wala ginabasi sa kadugayon. Anong sekreto? Kay si Abinadab, wala ka-follow sa tsakto na proseso. Paano ko nakasilig? Kay gimpakarga niya sa card ang covenant box. High priest siya! Dapat ka siya! O nakawala sa plus sa Diyos naman. Book of Psalms 37 verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord. Kung i-follow ta ang rules of pulong sa Diyos, hindi ka makaragbutuig. Sugudan ka na sa Diyos na bless. Sa church, ang programa sa church, i-follow lang! Kaya Diyos ka lang tao sa mga obedient ka mga tao. Lapit ang Diyos sa mga tao na obedient.